May problema sa aso niya, si Mrs. Ten. Ayan, baka problema nyo rin ito, no? Tulog lang ng tulog yung aso niya, walang ganang kumain. 1 week na, tapos sumusuka ng yellow. Ito po, no, yung pagsuka ng yellow, it is stomach content, yung mga stomach acid siguro yan na may konting bile na lumalabas from the gallbladder and into the intestines, pumapanik ng ano yan sa stomach at nasusuka niya. Usually it's not serious naman na pag sumuka ng dilaw yung aso nyo, maaring gutom lang yan, dahil 1 week na hindi kumakain masyado. It could be an imbalance na, no, chemistry ng ano niya, ng dugo niya, kaya nahihilo and nagsusuka. It could be also an irritation ng stomach lining. Pero yung 1 week nang walang ganang kumain, tapos tulog lang ng tulog, definitely may nararamdaman po yung aso ninyo na hindi maganda. It could be as simple as parasitism, no? Maaring may blood parasite siya like ehrlichiosis, babesiosis, na madidetermine ng vet ninyo through blood test, no? Titingnan muna niya yung physical examination ng aso niyo kung okay yung aso niyo, may lagnat, yung mucosal membranes ba niya ay mabilis mag-pink pagkatapos. May mga simple test lang naman po na gagawin and madedetermine po ng vet ninyo kung ano yung appropriate treatment. Huwag niyo kayong mag-treat basta-basta, huwag kayong magbibigay ng basta-basta mga gamot-gamot. Let's just keep hydrating your dog, and kung meron kayong may bibigay na alam niyo yon, mga drinks with electrolyte or dextrose powder, wala namang problema, okay din yon. Pero as soon as possible, madala yun sa vet. Kasi kung hindi siya blood parasitism, it could be more serious problems, no? Hindi natin alam, no, na malalaman lang po yan through your veterinarian performing certain tests like blood tests nga, like una kasi magkakaroon muna siya ng differential diagnosis sa makikita niya, and then yung differential diagnosis, ibig sabihin nun, listahan niya ng mga posibleng sakit, tapos i-eliminate niya yung mga sakit na hindi yun ang sakit ng aso ninyo by pursuing some tests nga, until makuha niya yung pinaka-likely na sakit ng aso ninyo, and yun ang iti-treat para sigurado. Hindi naman laging 100%, pero as much as possible, no, ma-treat ng tama yung tamang sakit ng aso ninyo. Mahirap po kasi manghula. Gustuin man natin na pagalingin kayo, gagaling na ang aso ninyo, Mrs. Ten. Sinasabi ni Doc Abel kasi nalaman ko dito sa inyong tanong sa aking video. Hindi po natin magagawa yan. Kailangan po talaga madala nyo sa vet yung aso ninyo. To be sure, no, lalo na yan, 1 week na, ako hindi nagkakain, pumapayat na siguro yung aso ninyo, Mrs. Ten. Wag nyo nang paabutin sa talagang ano na, yung alam nyo yun, butot balat na, o kaya nagkahihingalo na bago nyo dalhin sa vet. Yan ang kasalanan ng maraming mga dog owners. Yan ang pagkakamali ng maraming dog owners, na winawalang bahala yung mga ganyang sintomas, tapos pag malala na tsaka dinadala sa vet. Kawawa naman to si vet, siya masisisi dahil hindi niya napagaling yung sakit. Last touch na, kumbaga sa kotse ay kakarag-karag na at huminto na, at wala tayong pwedeng sisihin kundi sarili natin kung hindi natin dinadala sa eksperto, sa mga professional na nag-training. Mga veterinarians kami, nag-training kami for 6 years bago kami maging veterinaryo, at nag-exam kami para magkaroon kami ng lisensya. Kaya po hindi naman po matatawaran yung kakayanan ng mga veterinarians para matukoy na mabilis, no? Maaring unang tingin pa lang ng vet nyo, makuha lang ng dugo, malaman na kagad niya yan. Pero maikling panahon na yon, mahabang panahon na pinag-aralan po yan ng mga veterinaryo. Kaya mag-invest na po kayo kung 300 pesos to 500 pesos ang examination ng vet, no? Consultation ng vet. Kung talaga mahal natin yung dogs natin, ay maliit na halaga naman po yun. Kung gagamit lang po siya ng kit or microscopy para sa complete blood count, it's better to invest in your pet's health kung mahal talaga natin sila. And of course, always feed your dog the best SDN, the best dog food in the multiverse. Ayan, iwas niyo rin yung mga dogs niyo sa mga ibang dogs para hindi sakitin yung mga dogs natin. Huwag niyo isama sa mga dogs na alam niyo yun, na mga hindi bakunado, may mga iba't ibang mga sakit na dala, kagaya ng mga asong kalye. Huwag niyo po ilapit yung mga dogs natin sa mga asong kalye. Huwag niyo paggalaan yung mga dogs natin para hindi sila makakuha ng mga parasites na yan. Okay, so
Ako sa kwento niyo pa lang, no, malaking number one na sa differential diagnosis ko sa isip ko lang is blood parasitism. Malalang sakit yan na dala ng mga garapata. Kung nagkagarapata man yung aso nyo, Mrs. 10, comment below kung nagkagarapata yung aso niyo. Kung hindi man, maraming iba-ibang pwedeng sakit yung aso niyo. Dalhin nyo na po sa vet as soon as possible para maagapan kagad, para hindi lumaki ang gastos nyo. Pagka dinala nyo kasi na malala na yung aso nyo, ay mas lalaki pa ang gastos nyo. Agapan nyo po. Doc Abel Manalo po ito, the Vetrepreneur. Thank you po. Please follow and share our videos, our channel kung nakinabang po kayo.